Mga kababayan, muli yung pagbabalik ay din na 28 at meron tayong good news mga kababayan. Ano? Grabe, meron na naman na panibagong binuksan itong presidente ng Pilipinas. Walang iba kundi si PBBM mga kababayan. So, kahit patuloy na binabati ko siya mga kababayan ng kapwa rin natin mga Pilipino, ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho. So, ating pakinggan, wag na natin patagalin to, baka kayo pa yung mainip. So ito, makinig kayo mga kababayan sa sasabihin ni Presidente Bongbong Marcos. So, ano lang to, maiksi lang to. Ito, panoorin natin. Magandang umaga, good morning. Andito ngayon tayo. Ito, bubuksan natin itong section which is about 4.5 kilometers. Yung dating kalahating oras ng biyahe ay magiging 5 minutes na lang, 6 minutes. Kaya malaking bagay ito. At hindi lang kasi mabibilisan ay dahil ma-relieve din ang traffic. At tinitignan namin doon sa mapa ay yung inaantay natin ng matagal na galing dito sa Silang hanggang Kawit na. Yung dati mga 2 oras, magiging kalahating oras, 45 minutes na lang. At ulit, kahit na nagtatrabaho ka sa Taguig, pwede kang nakatira dito sa Cavite. Kaya maganda na matapos na natin ito. This is 10 years in the making. At pahirapan kasi, as usual, yung nagiging problema natin sa lahat ng construction ng mga kalsada, yung right of way. Kaya dinahandahan. The then Governor John Vic was one of the main movers of all of this. Kaya mabuti naman at ngayon nabubuksan na natin. I can announce na mabuksan ito starting 12 midnight tonight and for 1 month, walang muna toll. So, yung ating mga kababayan, gamitin po ninyo, makita ninyo, maramdaman ninyo na ang malaking ginhawa na dinadala nitong mga ganitong malalaking project. Ay nagpapasalamat tayo sa MVP Group at sa lahat ng mga tumulong. At I'm sure mararamdaman nga natin ang magiging mas mabilis at mas maginhawa na pagbiyahe na papasok sa Metro Manila. Okay? Maraming salamat. So kahit naman mga kababayan, ganun po ang ating presidente. So baka sabihin naman, nitong nasa kabilang grupo ay walang ginawa itong presidente natin. So napakalinaw mga kababayan, mismong presidente na po ang nagsalita o nagsasalita mga kababayan. At pinanood lang po natin para kasi sabihin nyo na yung sa yung sa mga, yung sa mga kabilang grupo kasi, sinasabi nila fake news daw ang ginagawa natin. So, kita rin naman mga kabayan, mismong presidente po yung nagsasalita. 'Di ba? At hindi naman po kasi kami katulad nitong nasa kabilang grupo mga kababayan na nagpapakalat sila ng fake news. 'Di ba? Katulad nung mayroong isang matanda na nagpakalat ng fake news. Alam niyo ba? So, yun po, nahuli siya mga kababayan, dahil nga sa paninira niya sa administrasyon. Buti sana kung may katunayan mga kababayan eh. Ang problema, matanda na nga siya, imbis na, kumbaga, enjoy na lang niya yung pagiging matanda niya, ang ginagawa pa niya ay paninira sa administrasyon mga kababayan. So, yun ay napakalaking karma sa kanya. Di ba? Isipin nyo, ang tanda-tanda na, tapos nagpapakalat pa ng fake news. So, balikan natin yung project na naman na grabe. Grabe itong presidente BBM na to. Kahit anong batikos o binabatikos nitong nasa kabilang grupo, ay tahimik siya na nagkatrabaho mga kabayan. Alam naman natin na si BBM ay hindi siya bumabawi o hindi niya ginagantihan mga kababayan yung mga taong naninira sa kanya, di ba? Kaya saludo talaga ako dito sa presidente na ito mga kababayan na talagang mapagkumbaba. Kumbaga hindi niya pinapatulan yung mga iba yung utak di ba? So ganyan po ang administrasyon. So maraming salamat po sa lahat na umabot dito sa video na to, sa lahat ng solid na sumusuporta, kaya din 28. Maraming salamat at siyempre, mga kababayan, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pagsuporta sa presidente ng Pilipinas.